So what is up mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman muli ito sa WPS nating mahal. Ano? So yun, ang video ito ay from Philippines Trending News. So meron itong pamagat na kakapasok lang. Grabe na ito, aircraft ng China sumabog. Kikilabutan ka sa sinabi ni Trump. WPS pinasok. So, yun. Siyempre, bago natin simulan, Philippines Trending News, supportahan nyo yan. Also, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag na rin kalimutan supportahan YouTube channel natin, Filipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin patagalin pa, simulan na natin gagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, grabe na ito. Aircraft ng China, kikilabutan ka sa sinabi ni Trump. WPS pinasok. So again, Philippines Trending News, Filipinoysi. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Wala namang sensitibong impormasyon ang nalik mula dito. Ulit. Samantala, wala namang sensitibong impormasyon ang nalik mula dito sa Pilipinas. Ito ang siniguro ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya matapos ngang lumabas ang report na ibinenta ng isang US Army Intelligence Analyst sa China ang sensitibong impormasyon ng ilang bansa, kabilang na nga ang mula sa Pilipinas. Hindi naman nababahalaan niya ang ahensya dito dahil ang mga ginagawang military drills ng Pilipinas ay routinary o regular activities. Tinutukoy dito ni Malaya ang regular military exercise na ginagawa ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa tulad na lamang ng Estados Unidos, kung saan may taunang balikatan exercises ang dalawang bansa na layuning mapalakas pa ang kakayahan sa pagdepensa ng Amerika at Pilipinas. Actually, yung pagngangaw ng China na ipatigil yung pinagagagawa ng collaboration ng US at Philippines na mga sundalo, yung mga balikatan, yung mga salakni. Wala lang silang magagawa dyan, Kasi dati pa naman yung sinimulan, Diba? Tapos sino sila para mag-demand na, ganyan, itigil nyo yan. Kapal, diba? Anong paki nila sa atin? Ayaw na lang talaga nila tayong lumakas. Sa parte naman ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ng tagapagsalita ng ahensya na si Colonel Francel Margaret Padilla na palaging alerto ang militar para maprotektahan ang integridad at katapatan ng kanilang personnel. Sa kabilaan niya ng pananatiling alerto ng Armed Forces of the Philippines para sa anumang posibleng external influences, mayroon din anyang nakatalaga na units na nagsasagawa ng mabusising background investigation para matiyak na mananatiling committed ang mga ito sa kanilang tungkulin at sa pagsiguro sa seguridad ng ating bansa. Nice, di ba? Siyempre, Pilipinas to, men. Sa iba pang malalaking balita, nagprotesta ang China sa pamamagitan ng diplomatic channels kaugnay sa presensya ng barko ng Philippine Coast Guard na barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal kahit pa ito ay parte o bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang statement, iginit itong si Chinese Foreign Ministry na wala umanong pahintulot ang pagpasok ng barko ng Philippine Coast Guard sa lagoon ng Sabina Shoal. Saan pa nito na ang pagpapanatilian niya ng Philippine Coast Guard vessel na matagal sa lugar ay seryoso umanong paglabag sa soberanya ng China. Ngayon din, nilalabag umano nito ang Declaration on the Conduct of Parties sa Disputed Waters at banta sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Kaugnay nito, hinimok lalakas talaga ng mga trip ng mga Chinese na to naman ng China ang Pilipinas na itigil ang umano'y infringement activities at paalisin ang BRP Teresa Magbanwa sa naturang lugar. Ang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kaya't mayroon itong karapatan na maglayag at galugarin ang mga resources nito sa lugar at responsableng ipreserba at pangasiwaan ng mga ito. Salin po yan sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Seas. Ay, nako. Grabe yung talaga, Like, kahit naisipin natin na non-stop na yung pinagagawa ng China na parang, yung rights nila, yung mga teritoryo nila, yung pinanghihimasukan natin. Wala. Yung side lang talaga nila yung parating nilang tinitingnan, I don't know. Or I know, or I think they know naman na parang lugi talaga sila kasi syempre yung papeles ay sa atin. 'Di ba? Yung award sa atin napunta, tapos sila puro claims lang. Tapos sila pa yung mayabang. Di ba? Namang eksperto ang pagkasunog ng dating Soviet aircraft carrier Minsaw na pag-aari ng isang kumpanya dyan ho sa China. Nangyari ang insidente sa Nantong na isang prefecture level city sa southeastern Jiangsu province, China. Hindi pa batid ang ugat ng naturang insidente kung sinadya o aksidente at kung magkano ang naging halaga ng naturang pinsala. Matatandaang binili ng Chinese company ang naturang barko noong taong 1995 para gamiting theme park. Nagkaroon pa ng iba't ibang operator ang barko at ginamit bilang tourist attraction.
Di ba? Wala talaga eh. Sobrang ampaw ng mga kagamitan nila eh. Mga sangkay, meron pong isang matinding pasabog itong si former President Donald Trump na ngayon buong mundo mga sangkay ay napag-uusapan ito lalong-lalo na po sa part ng mga Kristiyano kung saan mga sangkay kinilabutan po sila sa isang statement o isang speech ni former President Donald Trump. Ano kaya ito? Yan pong ating pag-uusapan ngayon. Umaalat kasi ito sa social media. Ngayon, ito, tingnan po natin. Pakinggan po natin mabuti mga sangkay dahil kahit po yung mga Amerikano ngayon, lalo po silang nagugulat sa mga sinasabi ni Donald Trump. I believe in God. I believe in the Bible. I'm a Christian. I have a lot of reasons. I love people. And our country needs a savior right now, and our country has a savior. And that's not me. That's somebody much higher up than me. Grabe. Napapalakpak ako doon sa I believe in God. Tapos, yun. Anyways, bago natin ipagpatuloy sa kay Chan TV, supportahan nyo rin yan. So, credits to him. So, tuloy. Ang tindi, no? Bibihira po tayo mga sangkay o siya lang siguro yung kaisa-isang naging pangulo na ganito po lagi magsalita. Lagi po niyang sinasabing kagaya ng statement niya na ito mga sangkay, hindi ako yung savior. Mayroong mas mataas kaysa sa akin. Lagi po niyang sinasabi. Hindi niya po kiniklaim na siya ang pinakamakapangyarihan, pinakasikat na tao sa buong mundo. But the Lord Jesus Christ, Much higher up. Parang siya, down to earth. Ganun. ang nangyayari tuloy mga sangkay, nagbumukha po siyang pastor dito. Diba, ito mga ganitong klaseng statement is, mga preachers lamang po ang gumagawa. But this men, talagang kikilabutan tayo dahil nga po, hindi ko alam paano po mga sangkay na i-deliver niya ito ng ganong katindi. It may be because, nung nangyari sa kanya mga sangkay, ang muntika na po, na pagkadali ng kanyang buhay sa stage, mukhang dito mga sangkay, may divine intervention ang ating Panginoon. Kung kahit nasasabi niya po, lagi po niyang nire-record. Actually, sobrang nun eh. Tawag dyan. Maraming nag-doubt din dun na parang stage daw din yun. Tapos yung iba naman, imposibleng stage yun kasi syempre yung tenga, kunting pagkakamali, deads, di ba? Kayo ba, do you think stage ba yung kay Trump or hindi? Comment nga kayo sa baba. Nagtatanong lang ha, wag kayong magalit naman kayo agad. Bawal na kayong tanongin. Check lang. Nice ang Diyos. Kung noon mga sangkay, nare-recognize na niya. How much more ngayon mga sangkay? Pakinggan niyo po ito. We just do what we have to do. But the life and death and resurrection of Jesus Christ forever changed the world. It's impossible to think of the life of our own country without the influence of His example and of His teachings. Our miraculous. Grabe, no? Talagang tahasan niya pong sinasabi na imposible. Kumbaga, imposible na maging ganito ang ating bansa without the help, without the grace of the Almighty God. Astounding, overcoming sin. Tama naman yun. Actually, mas maganda nga yun eh, yung iluluklok natin na Pangulo ay may takot talaga sa Diyos kasi syempre, ayaw niyang magkaroon ng digmaan. Di ba? Or I don't know, kasi syempre, to protect din, may kanya, I don't know nga pala. So yun, para kayo dyan. Civil war and the United States ultimately becoming a truly great nation, and we're going to keep it that way. We're going to keep it that way. We're not going to let it go. We're not going to let it go. So, hindi daw po bibitawan. Sabi po ni Donald Trump, hindi po natin bibitawan ang kung ano ang identity ng Amerika. Na masunurin sa kung ano ang sinasabi sa Biblia. But none of this could have ever happened without Jesus Christ. Jesus Christ. And His followers and His church. None of it. And we have to remember that Jesus Christ is the ultimate source of our strength, Wow. of our hope. Let us thank Almighty God for our nation, for our precious freedoms, and most of all, and I have to say this, for the gift of God's everlasting mercy and grace. We Wow. ask God to bless our nation and our people with faith and hope and love and peace. So even Trump said himself that we have a savior. And he also said that savior is not him, it's Jesus Christ. Now look, you can hate. Tama naman yun. Tama naman yun. Like, sino hindi mag-agree dito? Well, meron talagang hindi mag-agree dito kasi meron din naman tayong tinatawag na atheist. So, yeah. Him all you want to, but there is no other person in his position saying things like that. Mismo. Saying that, mga sangkay, grabing ka-inspirational words na binibitawan niya po. At yan po ay galing mismo. Yung pinaka-source. Walang iba kundi ang Biblia, mga sangkay. Na ang source ng strength natin, walang iba, si Jesus Christ. Hope, salvation, galing po kay Jesus Christ. So, maybe mga sangkay sa Amerika, Agree. may mga ayaw sa kanya. Ilan ayaw sa kanya. Kasi nga, politics is politics. May mga ayaw po talaga. Kahit naman sa atin, mga sangkay, kahit anong gawin nating mabuti, may kontrabida pa rin. But, Tama. yung words na binitawan niya,
Even Jesus Christ nga, di ba? May basher, may kaaway. Tayo pa kaya na mga nilalang lang. Mahirap i-rebut, mga sangkay. Mahirap po yan banatan. Dahil ito po ay real talk galing mismo sa Word of God. There isn't right now, nor has there ever been, a president talking about Jesus Christ Walang ibang presidente na ang pinag-uusapan si Jesus Christ. the way that Trump is talking about him. And if you are a Christian and you can't see that, that's pretty scary. You know why it's scary? Because that would mean you're acting off of what you think about this man. And if the Lord acted out of what he thought about your past, you'd never be forgiven. Trump could repent yesterday, today, tomorrow, and come into his process and begin walking to become a new creation in Christ. And those who are truly Christian should see things like that. And when you don't, that's terrifying. Never have I seen Terrifying. anyone in this man's position talking the way he talks about Jesus. Mismo. Is he So sana lang din, hindi lang siya for politics. Di ba? Kasi syempre, meron nga tayong mga pari, di ba, na nasa simbahan naman nagsisilbi, pero magugulat ka na lang, papangit pala ng mga ugali. Di ba? Wag lang din tayong anong tawag dyan? Sa panlabas ba? Di ba? Syempre, mas mabuti na yung makibusisi talaga. perfect? Far from perfect. But can the Lord be using him? Yes. Most definitely. And if the Lord is using him and you are coming against him, Sana nga. you are coming against God. I truly pray you understand that. If the Lord is using somebody, whether you like them or not, and you come against them, you are coming against God. Pray, my brothers and sisters, pray you come into understanding, and may the Lord reveal to you what hasn't been revealed yet. Amen. God bless. Shalom. Grabe, no? Ang dami pong nagsasalita tungkol dito sa mga sinasabi ni Donald Trump ngayon. Very interesting, mga sangkay. Kasi, noon pa man, sinasabi niya na po ito, mga ganitong klaseng salita. Lagi niya sinasabi na si Jesus Christ yung boss niya. But right, Okay, so dati pa naman daw pala. Okay. Mas din kasi siya parang yung consistency din talaga yung isa sa makakapag-prove na yan ka talaga. 'Di ba? Parang yan yung kay Smaglas. Ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa kanya? So parang ganun. now guys, ibang-iba na po ito eh. Kasi yung experience ni Donald Trump na iligtas mula po sa kapahamakan, mga sangkay, nakaraan lamang, matindi. Kaya siguro, mas na-i-express niya ngayon, mga sangkay, ang halaga ng relationship with our Lord Jesus Christ. At alam niyo, ito po yung sinasabi ng Bible. Tama, kasi parang second life niya din yan eh. Kung siya po ay tumatakbo bilang Pangulo ng Amerika. The Bible says, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili saga ng kanyang sariling mana. Mapalad ang bansa, mga sangkay, na ang Diyos ang Panginoon. And as we can see, the former president, he is the only one in that position, mga sangkay, tumatakbong Pangulo o leader ng isang napakalaking bansa na nagsasalita, nire-recognize si Jesus Christ. Kaya nga po, mga sangkay, kinikilabutan ako. Sabi ko, grabe itong taong to. Maybe because of the miracle na nangyari sa kanya last time, kaya niya po sinasabi yung mga bagay na ito. Naiintindihan niya, mga sangkay, kung ano po ang halaga ng Panginoong Diyos sa bansang Amerika. Pinagpala. Second life. So, yeah, based on experience, parang ganun din ako na parang God is everything talaga, men. Sabi ng Bible, mga sangkay, pinagpapala ng ating Panginoon ang isang bansa na siya ang kinikilalang Diyos. Yun. How I pray na may ganun po tayong di ba? Presidente, mga sangkay. One day magkaroon po tayo ng isang presidente whose God is the Lord. 'Di ba? Na ang Panginoon. So sana nga lang hindi lang siya gamitin na pangangampanya lang na okay, dapat gamitin ko si God para manalo ako. So sana pure talaga yung intention niya. Sana talaga si God talaga yung niya, motivation niya. Hindi yung ginagamit lang, 'di ba? So why not, 'di ba? Soon if meron talagang magpapakita na yun from God talaga or yung tawag diyan, yung backer niya is God. Na ang Diyos ay ang kinikilalang Panginoon. Kasi ang tindi ng tinatahak ngayon ng bansang Amerika, meron po silang maraming problema, meron po silang muntikan pa pong mag-shutdown yung kanilang gobyerno dahil po sa kakulangan ng budget. Grabe. Ang dami problema ng bansang Amerika, bumabagsak ang ekonomiya. Pero may propesiya tungkol kay Donald Trump. Ngayon, mga sangkay, I know, ang makakaintindi po nito, itong pinag-uusapan natin, maraming mga Kristiyano, mga born-again Christians. Nakakagulat lamang po itong mga pasabog ni Donald Trump.
Siya po ang nag-iisang presidente na nagsasalita, nagre-recognize kay Jesus Christ day by day. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. So, ayun lang naman. So, again, this video is from Philippines Trending News. So, supportahan nyo yan. Also, Sangkay Janjan TV, credits to him to. Supportahan nyo rin yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoy, so don't forget to like, comment, share, subscribe. Anyways, original video in the description box below. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na yun pala yun. Bukod sa pang-oogags ng China sa teritoryo natin, ito naman pala yung side of the topic na yun nga si Donald Trump ay parang nagbato siya ng mga nakakakilabot na mga mensahe. At yun, involved nga dito si Papa God, si Lord Jesus Christ. So yun, kudos kapag gano'n naman talaga. As long as meron tayong God sa gitna. Of course, parang pag-iisipan mo talaga ba na, for example, ikaw, Amerika ka, tapos parang sobrang laking tiwala mo kay God. Di syempre, kapag napunta ka na sa malaking crisis na may mga bansa talagang namimeste sa'yo, hindi mo agad ipipress yung nuclear war or nuclear bombs mo, di ba? Parang pag-iisipan mo muna na, okay, kawawa yung mga taong madadamay, tama ba to? Parang meron ganun ba? Kasi kung walang Diyos, sobrang delikado eh. Nakikita nyo yun si North Korea na kapag North Korea talaga yung yung parang tipong konting lang, papakawalan niya yung mga nuclear niya eh. 'Di ba? Kasi iba yung nila eh, yung paniniwala nila eh. So yun, sobrang kudos dun kay Trump. At yun nga, ang ko lang dito, na sana nga pure talaga yung intentions niya, at pure talaga yung niya na si God talaga yung some kind backer niya, hindi yung ginagamit lang si God, di ba? Tapos yun naman yung some kind healing ni Sangkay Janjan na sana dito sa Pilipinas, na may ganyan din na or tatakbo. Why not, di ba? I think si Pacquiao parang ganun siya eh. Or si Isko Moreno. Ewan ko. Basta something like that. Kasi, hindi. Si Lenny pala yung dati, na yung pumupunta sa simbahan, tapos parang pinagtatawanan lang dati kasi parang pupunta ka dun sa simbahan, pakitang tao ka, dasal-dasal ka, tapos may mga camera sa harap mo, parang ganun ba. So, yun yung hindi na-appreciate ng tao na parang yan, gagamitin mo yung religion, gagamitin mo yung Diyos para sa pakitang tao mo. Parang doon sumabit din sila doon. So, yun lang. Sana yung mga ganito naman, if ever talaga na gusto mo talagang ipakita sa tao na parang godly ka, or yun nga, may paniniwala ka. Easyhan mo lang. Wag yung wag yung tawag dyan, pakitang tao. Dapat pure lang talaga yung intentions. So again, hanggang dito na lang muna. Philippines Trending News, Sangkay Janjan TV, Filipinoy. So yeah, like, comment, share, subscribe, Filipinoy. Out.